and His ways. Amen. Great is thy faithfulness. Our focus verse, brothers, sisters, God is faithful to His promises, for they represent His covenant with mankind. If we will be true to His word, He will be faithful to us. Amen. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Please po, all of us, babasahin po natin po ang key verse po. Lahat po tayo, sabay-sabay po tayo. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Amen. Napakapalat po tayo lahat, mga kapatid. Ang ating pong scripture lesson po sa Hebrews 6 verse 10 to 19 po. Pakikon po lang po ang mga Bible po dahil lahat po ay magbabasa po. Thank you po. Thank you, Jesus. Hebrews 6 verse 10 and 11 po. Please lang po, pakibasa po. Sis A po, 10 and 11 po. Hebrews 6, verse 10 to 11. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we, 11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. God bless Sis Eve. Please po, continue to pakibasa po. Sis Josephine, 12 and 13 po, Sis Josephine. Verse 12. Opo, 12. Amen. That ye be not slothful, but followers of Him who through faith and patience inherit the promises. For when God gave promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Amen. Pakikontinue po, nabasahin po 12, verse 14 to 15, si Sis Rhea po. Sis Rhea, saying Ayun na, Hindi ako makabasa. Bakit ka sis? 14 to 15. Saying, surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation and to be an end of all strife. God bless Sis Rhea. Pakituloy po ang pagbasa ang aming Sis Seni po. Verse 17 and 15. Ay, 18 po. 18. Opo. So by two immutable things, 17, wherein God willing more abundantly teach you unto the heirs of promise, inequitability of His counsel, confirm it by oath. That by two immutable things in which it has impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope of set before us. Praise God. And 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Praise God. Sabay-sabay po tayo na magbabasa po ang Psalms 89 verse 1 po, mga kapatid. I will sing of the mercies of the Lord forever. Out will I make known thy faithfulness to all generations. Amen. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Lesson outline po natin, mga kapatid. The introduction. God cannot lie. God's word is true. God cannot deny Himself. Jesus Christ, the truth, the true and faithful witness. Amen. At ang introduction po, my brothers, sisters, we are thankful there is a source of our strength and reason to live because we have a God who is a great and faithfulness to us, holding us to face any difficulties, the very nature of God, and encourage us to trust Him. Amen.
the true God. God is one great constant in the universe. He unchanging factor in the equation of life. When people do not hold Him as the center of their lives, something vital is missing. There is an imbalance. But when we exalt God and put Him in His rightful place as the one true God, we realize that He is the solution to all of life's problems. Amen. God cannot lie, my brother, sister. God is true, as consistent. God is not a man that should lie, neither the Son of Man that He should repent. Had He said, and shall He not do it? Or had He spoken, and shall He not make it good? Numbers 23, verse 19. Mga kapatid. Was the Lord merely boasting, or is this equality of absolute truth and unchanging attribute of God? Hallelujah, Jesus. Like Joshua, mga kapatid, Joshua was an outstanding leader who succeeded as a Moses, as the leader of the people of Israel. From the first, he exercised a complete dependence upon God and His promises. Joshua was a man of prayer as well as man of action. And through his efforts, Israel was able to conquer and settle the land of Canaan. Hallelujah, Lord Jesus. God's word is true. Amen. Pakikon po, Pastora po. Please po, Pastora Josie. God's word is God cannot lie. God is not a man that should lie, neither the Son of Man that He should repent, that He said, and shall He not do it? Or had He spoken, and shall He not make it good? Was the Lord merely boasting, or is it equality of absolute truth, or an unchanging attribute of God? Explain niyo, Sir Pastora. explain din 5 sentences. Exhort ata ko, Pastor. Para exhort ng konti. Praise the Lord! So, tuloy nga kapatid, praise God na ang Diyos natin kailanman hindi siya magsisinungaling. Kaya wala tayo, lahat ng bagay mga kapatid, praise God, ay nakalahad sa kanyang paningin, sa kanyang pandinig, mga kapatid. Amen. Kaya kung anong pangako niya mga kapatid, praise God, ay matutupad mga kapatid. As what He says in Philippians 1:6, na whatsoever good work He had begun, He will perform it till the end, mga kapatid. Amen. God bless po, Pastora. At pakibasa po, Sis Hana po. God's word is true. Sis Hana, pakigan po. God's word is true. If God's word is true, God is true, then His word must be absolutely reliable. There can be no exaggeration or half-truth. No one can alter the word of God. It Amen. is the Spirit that I speak unto you. They are spirit and they are life. John 6:16. Amen. At, Explain mo na lang, Beth. opo, Sis Hana po. Salamat po, Sis Hana. God bless. God is true. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, kung ang Diyos natin ay totoo, ibig sabihin, totoo din ang mga salita niya. Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon at ating Panginoon ay isa lang. There Amen. can be no exaggeration or half-truth. Hindi exaggerated, hindi din kalahating katotohanan lang. And walang sino man sa mundong ito ang pwedeng magpaikot ng or magbago ng salita ng Panginoon. Dahil kung ano ang nasusulat mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun lang ang tama. At hindi tayo pwedeng mga tuwiran na
pwedeng maghanap ka ng lusot o maghanap ka ng katuwiran para hindi sundin yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pwede yun dahil ang sinabi dito, hindi siya kalahating katotohanan lang. Hindi ka pwedeng sumunod ng kalahating salita lang ng Panginoon. Kundi dapat lahat. At sabi sa John 6:63, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay spirito at buhay na bibigay sa atin. Amen. God bless you, Hannah. Salamat po. At God cannot deny Himself. Pakinggan po, Brother Jonathan po. Please lang po. God cannot deny himself. If we believe that yet he abided faithful, he cannot deny himself. Yet he abided. Means po, hindi po tayo pwedeng, kung maniniwala po tayo sa Panginoon, hindi po natin pwedeng i-deny o ang ating sarili o ating Panginoon. Lalo na sa pananampalataya. Kung baga kailangan natin patotohanan ng mga salita ng Panginoon. Kailangan po. And sa huli po, Jesus Christ the truth. Brother Leo po, please lang po, pakibasa po. Brother Leo. Jesus Christ, the truth. He is I am the Old Testament revealed in the New Testament. He is the light of the world, the bread of life. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believe on me shall never thirst. In John 6:35. Ano po ba ang exhort ko dito? Is short and sweet. Siya po ang katotohanan at siya po ang buhay ng ang tinapay na ating buhay. Amen. Meron po, bali, 11 po ang kampo ng ating Panginoon. Siya po na, una po, the bread of life, John 6, verse 35. And Jesus said unto him, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believe in me shall never thirst. Amen. The light of the world, John 8, verse 12, they speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. The follow with me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The door of the sheep, John 10, verse 7, then said Jesus unto them, again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Number 4, the good shepherd, John 10, verse 11, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. And number 5, the resurrection, John 11, verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Number 6, Master and Lord. John 13, verse 13. Yea, call me Master and Lord, and yea, she will forsooth I am. 7, I am the He. I am He. Sorry po, God. 13, verse 19. Now, I tell you before it come that when it is come to pass, ye may believe that I am He. Number 8, the way. John 4, babasahin ko na po 8, 9, 10, dahil isa po ang verse po. Ito, hallelujah Lord Jesus. The way. John 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man to me cometh unto the Father, but by me. Number 9, the truth. And number 10 po, the life. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. At ang panghuli po, the true vine. John 15 verse 1. I am the true vine and my Father is thy husbandman. Hallelujah, Lord Jesus.
The true and faithful witnesses, hallelujah, Jesus. John, he fulfilled what is prophesied, a true and faithful witness. Every miraculous events that reveals sa Revelations 3 verse 14, and unto the angel of the church of Laodicean write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, the final truth fulfillment of God's promises. 1. He is a true and faithful, upon which all men may depend. He knows all, there is nothing hidden from the eyes of Christ. Kaya napakabuti po ang Panginoon na lahat po tayo, nakikita po niya tayo, hindi po tayo sinungaling po. Kaya napaka-great po ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. And salamat po sa slide po, the true word. Thank you po, sis. God bless po, sis Jackie. Pakibasa na lang po. Amen. The true word, only truth can save us, only truth can sanctify us, only truth can see us free. The true word of God can transform us. Sabi niya sa 1 Peter 2:9, but ye are chosen generation, a royal priesthood, and an unholy nation, and a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Explain ko na rin po. Opo. Thank you po. God bless po. Amen. Napakaliwanag naman po sa ibig sabihin ng ating the Word of God sa ating Bible. Tinatransform niya po tayo to be a holy, to be sanctified, to be truth, at para po tayo ay makalaya, di ba? But we are chosen generation, sabi nga niya. Mapalad tayo at dahil tayo ay napili na ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay nakilala na po tayo. Nakilala po natin si Hesus Kristo. So, hindi po lahat ng mga pinili ni Lord ay nakakapasok sa kingdom of God. So, let's continue na maano pa natin yung word ng the true word of God. Diksik, ika nga na yung ano natin yung katotohanan sa Biblia na i-ano natin sa sarili natin. Isa pamuhay natin ang katotohanan. So, yun lang po, Sister Ana. At hihingan po ang ating mahal na pastor po, from Saudi po, si Pastor Arman po. The word was God po. God bless po. Salamat po. The word was God. Thank you, Lord. The word was God. Jesus Christ is the revelation of the Most High. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. That's right. Tuloy ko pa ba? No man has ever seen God at any time. The only unique Son, the only begotten God, who is in the bosom that is in the intimate presence of the Father. John 1:18. The Word was God. Matthew 1:23. Wow. Jesus Christ is the full revelation of Most High. So sinasabi po dyan mga kapatid na ang ating Panginoon ay na-reveal diyan mga kapatid. Na bagamat siya ay Diyos mga kapatid, siya ay nagkatawang tao. Sa pamamagitan po ng dumaan din po siya sa sinapupunan ng isang babae. Kaya nga po siya ay nagkatawang tao. The Word was God, and
and the Word became flesh. Tama ba? So dito, sinasabi na siya ay panganganak at tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ay God with us, sumasa atin ang Diyos. Kaya nga po, no man has ever seen God at any time, the only unique Son, the only begotten God, who is in the bosom, that is. Kaya nga po, doon pa lamang sa Old Testament, ay siya po yung tinatawag na nasa bosom ng Ama. Kasi kung babalikan po natin yan, medyo mahaba. Siya yung nasa bosom ng Ama na nagkatawang tao po, mga kapatid, na kailangang ipakilala mismo kung sino yung Ama sa pamamagitan ng anak po, mga kapatid. Kaya nga po, yung salita ay nagkatawang tao. Kaya nga po, kung babalikan natin yung lesson mo kanina, na siya yung bread and life. Kaya sinabing bread and life si Jesus, siya yung salita na nagkatawang tao. Lahat ng kanyang sinasabi ay salita na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Yan lang po, mga kapatid. Thank you po, Pastor. At conclusion na po, mga kapatid, sa great insight, faithfulness. Hallelujah, Jesus. Basahin ko na po ang conclusion, mga kapatid. Great is God's faithfulness. He is a God of promise. That is unwavering, steadfast. He loves that every believer will trust and put confidence in Him. Above all, let us find comfort in Him alone and not into this world, fame, or material things. God will always fulfill His promises. What He was stated, He will prove true. God is our loving friend, faithful and true to all who put trust in Him. Hallelujah, Lord. Kaya ang maidadagdag ko lang po sa conclusion po, para po sa ating lahat po, patuloy po tayo na mag-church po, lagi-lagi po, dahil dito po ang ating faithful po sa ating napaka-great po ng ating Panginoon Jesucristo, na patuloy po ang ibinubuhos na ng pagmamahal po ay tayo po ang gumagawa po ng kanyang guidance, lahat-lahat po ang kanyang mga salita po, dahil dito po tayo nakakuha po ng ating kalakasan, mas lalo po tayong tumatatag. Ang mga naririnig po nating encourage, ito po ang nagpapalakas po sa ating, na nagpapatibay po sa atin. Kaya pagpatuloy po natin ang mag-church, na holiness po tayo, ng panalangin po, ay patuloy po tayong nagpipray na may panalangin po. Hallelujah, Lord Jesus, na nandyan po ang ubi natin sa ating mahal na ating Panginoong Jesucristo, Ama natin na sa langit. Kaya yun lang po ang makukan ko. Ang love, palagi natin pong love na tunay na love, na ang ng ating Panginoon ay tapat na nagmamahal para po sa ating lahat. Maraming pong salamat. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. We thank you, Father Jesus Christ. Hallelujah. Highest glorified. God, all be the glory. God bless us all. Church, New Life Fellowship Apostolic. Hallelujah. God bless po, Sis Victoria. Salamat po. At kahilingan po ng ating mahal na pastor po ang pag-close po ng sa Bible po ng kanyang prayer po, Pastor. Pastor Rolly po. Purihin ka, Panginoon, Lord God, sa araw nito, Panginoon. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Sa iyong pag-aaral, Panginoon, at nagkalap sa aming Panginoon, na ikaw ay tunay na tapat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. And you will be forever faithful, Panginoon, and we will be forever grateful, Panginoon, for your goodness, love, and mercy, Panginoon. All the glory and honor is in your most mighty name, Jesus. Amen.